Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-recover yung account niyo sa NBI website kung nakalimutan nyo na yung email address at password ninyo. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Pero kung meron na kayong account sa NBI website pero nakalimutan nyo na yung email address or yung password ninyo, sundan nyo na lang po ang step na ito. So unang gagawin ninyo, punta na lang kayo sa mga search engine na ginagamit ninyo, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type nyo na lang ang clearance.nbi.gov.ph. At pagkatapos may makikita kayong ganito, so basahin nyo na lang po yung data privacy content na nandyan. So meron pong English or Tagalog dyan. So kayo na bahalang pumili, at kung nabasa nyo na, i-click nyo na po itong I agree. And then may makikita po kayong advisory, so basahin nyo na lang po lahat yan, at kung okay na, i-click nyo na po itong close. At may makikita na naman kayong ganito, so i-click nyo na lang ulit itong close. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa NBI website. So dito kailangan ninyong mag-login. So gaya ng sabi ko kanina, kung nakalimutan nyo yung email address or yung password niyo, so sundan nyo na lang po ako. So for example, una guys, ito. For example, nakalimutan nyo yung password niyo, pero alam nyo pa rin yung email address niyo at nabubuksan pa rin ninyo yung email address niyo. So ulitin ko, kapag meron pa kayong email address at nabubuksan nyo pa ito, so ito yung gagawin ninyo. Pero kung wala na talaga kayong email address guys at hindi nyo na mabuksan, sa dulo ng video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Pero sa ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung ano yung gagawin kung alam nyo pa yung email address niyo at nabubuksan pa ninyo. So i-click nyo na lang po itong forgot password. So ito po. At pagkatapos dito, kailangan ninyong maglagay ng email address. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat natatandaan nyo pa yung email address na niregister ninyo at dapat nabubuksan pa ninyo yung email address na yon. So kung natatandaan ninyo at nabubuksan pa, ilagay nyo na po yung email address dito. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong submit. And then may makikita po kayong ganito, please check your email to proceed with the reset password process. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat nabubuksan pa talaga ninyo yung email address na yon. So magantay-antay lang kayo mga ilang minuto at may marireceive po kayong ganitong email na galing sa NBI. So may nakalagay dito na you request to reset your password. So dito sa baba may makikita kayong reset password. So para makapag-reset kayo ng inyong password, so kailangan yung i-click itong reset password. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa paglalagay ng new password at confirm password. So make sure guys, yung password na ilalagay ninyo, dapat madali nyo pong matatandaan. So for example, mga pangalan lang, tapos lagyan nyo ng mga numbers sa dulo. And dapat mas maganda may malaki at maliit na letra tapos may number. Kadalasan ginagamit ay malaki yung unang letra tapos sa huli is maliit na tapos may number sa dulo. At reminder lang guys, sa pagta-type ninyo ng password, make sure ninyo na tama talaga yung tinype ninyo kasi dito sa new password at confirm password, hindi nyo pwedeng makita yung password na nilagay ninyo. Yung iba kasi pwede nyo makita yung mga password na nilagay ninyo. Pero dito hindi talaga. So mas maganda pag type ninyo, dapat tama talaga lahat yung password na nilagay ninyo at dapat magkatulad yung dalawa. So kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na po itong reset. At pagkatapos antay-antayin nyo na lang kasi maglo-loading yan ng kaunti, mga ilang segundo, then may makikita na kayong ganito. You have successfully changed your password. At kapag ganyan, okay na po yan. Then mga ilang segundo na naman, mapupunta na po kayo dito. So i-click na lang ulit natin itong I agree dito sa baba. And then i-click ulit natin itong close. At may makikita ulit tayong close dito, so i-click lang natin yan. And then mapupunta na ulit tayo dito, so dito hindi na natin kailangang mag-forgot password dahil alam na natin yung password natin. So kailangan na natin mag-sign in. So ilagay nyo na lang po yung email address at password na bagong gawa ninyo. So make sure lang tama yung email address na ilalagay ninyo at yung bagong password na ilalagay ninyo. At kung okay na, click nyo na po itong sign in. So ganun lang po kadali at makakapasok na ulit kayo sa inyong account sa NBI website. So ngayon balik na tayo dito. So for example guys, nakalimutan nyo na talaga yung email address ninyo. So wala na kayong idea kung ano yung email address niyo or kung natatandaan nyo man yung email address na nilagay ninyo, hindi nyo na mabubuksan yung email address. So yun po yung problema. So ngayon, try nating solusyonan yan.
So scroll down lang natin yan at dito sa baba may makikita tayong register as new account. At dito sa baba may makikita kayong do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? So dito i-click nyo na lang po itong no. At pagkatapos dito kayo nang bahalang maglagay ng gender ninyo at yung civil status kung single ba, married, widowed or annulled kayo. And then dito sa baba guys, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. So ilagay nyo po yung year, yung month at yung day. So make sure guys hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. After that, kung okay na lahat, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng first name, middle name at last name ninyo. So make sure ilalagay nyo po ng tama yung pangalan ninyo, middle name at apelyido ninyo. Dapat hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung mobile number ninyo. So make sure active yung mobile number na ilalagay ninyo at the same din sa email address na ilalagay ninyo dito sa baba. So make sure active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo. So ulitin ko, dapat active yung mobile number at yung email address na ilalagay ninyo. Pero malalaman nyo naman po kung hindi na pwede yung email address at mobile number na nilagay ninyo kasi may makikita kayong ganito na kulay pula. So dapat po ibahin nyo na po yung mobile number at yung email address. So dapat hindi na magkatulad nung dati kayong nag-register. Pero kung tama naman yung mobile number at email address at hindi pa nagagamit, ganito po yung makikita ninyo. May check siya na kulay green. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng password at confirm password ninyo. So advice ko sa inyo guys, dapat yung password na ilalagay ninyo ay madali lang pong matandaan para hindi nyo po makalimutan kaagad. At pagkatapos kung okay na lahat, i-click nyo na po itong box katabi ng read and accept para ma-checkan. And then may makikita kayong terms of service nila dito. So basahin nyo na lang po lahat yan at kung okay naman kayo, i-click nyo na po itong agree. And then dito sa baba, i-click nyo po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At kung may check na at na-review nyo na lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong sign up. At may makikita po tayong ganito na kailangan ninyong maglagay ng one-time password or yung OTP. Kasi nag-send po sila ng OTP sa cellphone number na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung cellphone number na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng OTP. So bali ganito po yung text na marireceive ninyo at nandito po yung OTP. So itong OTP na ito ilalagay nyo po dito. So for example, mga ilang minuto na yung nakalipas pero wala talaga kayong OTP na na-receive. So pwede nyo namang i-click itong resend one-time password or OTP dito. So pero kung meron na at nalagay nyo na dito yung OTP, click nyo na lang po itong submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, OTP verified successfully. So okay na yung OTP. So ngayon may makikita na naman kayong ganito na account activation. So nag-send daw sila ng link doon sa email na nilagay ninyo. So kagaya din ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi may isasend po sila na link doon. So yun na nga, wala pang isang minuto may na-receive na akong email na kagaya nito. So ito yung activation link. So nandito yung link na nilagay nila. So para ma-activate yan, i-click natin itong activate account. So ito po. At pagkatapos may makikita po kayong ganito, your account is activated. So pwede na po kayong mag-login doon sa NBI na website. So balik na tayo dito ulit. So ngayon, di na tayo kailangang mag-register kasi meron na tayong account sa NBI. So kailangan na lang nating mag-sign in. So dito ilagay nyo po yung email ninyo, yung email address na na-register nyo kanina at yung password na ginawa ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat natatandaan nyo lahat yung mga information na nilagay ninyo. At kung nalagay nyo na at okay naman at wala namang problema, i-click nyo na po itong sign in. And then makakapasok na kayo sa inyong account sa NBI. So dito, nandito yung account information ninyo. So first name, middle name, yung last name kasi naka-fill up na tayo nito kanina. By the way guys, yung mga nakakulay gray dyan, hindi nyo na po pwedeng i-edit yan. Kaya kagaya ng sabi ko kanina, dapat i-check nyo ng maigi yung mga information na nilagay ninyo kasi hindi na po pwedeng edit yung mga nalagay nyo na.
At dito guys, yung may mga asterisk na kulay pula na ganito, yun lang ang pwede niyong fill upan. The rest na walang asterisk, pwede niyong fill upan yan, pwede rin pong hindi. Ibig sabihin yan, optional lang po. Kagaya nitong nickname, pwede kayong maglagay ng nickname, pwede rin pong hindi. So dito guys, scroll down nyo na lang yan at dito sa pinakababa may makikita kayong birthplace at yung citizenship. So kailangan yung fill upan yan. So kayo nang bahalang maglagay kung ano yung birthplace ninyo at ano yung citizenship ninyo. At dito naman sa baba, yung street, building, barangay, kayo nang bahalang maglagay dyan. So kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. Kung walang street, walang building number, wag nyo na pong ilagay. So kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay ninyo. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng family background. So una yung father name. So dito kailangan nyo ilagay yung pangalan ng papa ninyo, pero kung hindi nyo kilala at wala naman nakalagay sa birth niyo, pwede nyo pong ilagay yung NA or not applicable. At dito lagyan nyo na rin po ng father's birthplace. By the way guys, kung hindi nyo alam or wala talagang birthplace yung papa ninyo, pwede nyo pong ilagay yung NA. Pero kung meron, ilagay nyo po kung saan ipinanganak yung papa ninyo. At sunod dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's name. So dito ilagay nyo po yung pangalan ng mama ninyo. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung mother's birthplace ninyo, kung saang lugar pinanganak yung mama ninyo. At pagkatapos dito sa educational attainment, kayo nang bahalang pumili kung ano yung natapos ninyo, and dito kayo nang bahalang maglagay ng occupation ninyo. At dito sa baba, pumili na lang kayo kung ano yung religion ninyo, tapos dito ilagay nyo po yung height ninyo, dapat naka-centimeter po, at yung weight ay dapat naka-kilogram. And then dito naman tayo sa completion, kung ano yung kutis ninyo, kayo nang bahalang pumili kung ano yung kulay ng balat ninyo. At dito naman sa identifying marks, kayo nang bahalang maglagay dito kung may mga palatandaan kayo kagaya ng mga nunal, mga balat. So pwede nyo pong ilagay yan, pero kung wala, wag nyo na pong galawin kasi optional lang naman po ito. At pagkatapos kung okay na lahat at na-review nyo na at wala namang problema, i-click nyo na po itong Save Information. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-review ng ating mga information. So dapat make sure ninyo na okay lahat at tama naman yung mga information na nakalagay dito. So kung wala namang problema at okay naman lahat, so dito na tayo sa pinakababa, i-click nyo na lang po itong submit. And then may makikita po kayong ganito, profile successfully saved. So na-save na po lahat yung mga information na nilagay ninyo. So ganun lang po kadali at makakapasok na ulit kayo sa homepage ng inyong NBI account. At kung gusto niyo mag-set ng appointment para makakuha ng NBI clearance, may video na po akong ginawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap.